ba't nakatiis si PhilHealth Queen sa lover boy niyang si Tartar Boy? Matalino. Ano po ang weakness ng mga babaeng mahina ang utak? Matalino. Hindi ko po sinasabi. Wala akong sinasabi mahina ang utak ni Rayson Tiveros. Isitan recto. Promote ka pa ng ng mall, ha? Boss, pakilinawan bakit yung mga congressman natatakot na pumirma kung alam nila na threat pala si BP Sara sa kanila. Di ba mas lalong dapat nilang pirmahan para ma-impeach at di makatakbo ang Pangulo? Kasi matatalino ang mga congressman. Bakit ko nasabi? Alam nila na alam nila na yung impeachment hanggang kanila lang. Makakakuha yan. Pwede ba namang hindi makakuha yan? Kaya lang hindi po yan lulusot sa Senado. Bakit po? Yung mga congressman kasi, district lang yan eh. Makakakuha ng boto yan sa distrito nila kahit na sila pumirma. Pero, doon po sa Senado, hindi po sila lulusot. Kasi ang mga senador po, ang takbuhan po ng senador, pambuong Pilipinas. Kinakailangan po nila ng Visayas at Mindanao para manalo. Okay? So lahat po ng boboto para ma-impeach si BP Sara, hindi na po iboboto yan ng mga Visayas at Mindanao. Yung mga congressman sa Visayas at Mindanao, ganyan po utak nila. Ayaw namin magalit yung mamamayan namin sa amin. Po yung congressman ng taga Visayas at Mindanao, talagang mahirapan silang pabotohin. Tignan nyo mga nagsasalita. Sino-sino yan? Si Abante. Tsaka yung lately paano yung mga Taga-Luzon yan eh? Nakukuha nyo? Iba po yung culture nila sa Visayas, Mindanao. Sisitahin sila ng mga tao ron. Bakit mo in-impeach si BP Sara? Dito sa Luzon, hindi. Diba? Wala silang mentalidad na ganun. Si Abante, kaya po nangunguna si Abante. Alam niya po, ano sabi ni BP Sara? Hindi po pwedeng walang managot. Mananagot po sila. Kung ikaw naman, ayaw mong mauna ka sa papamanagutin, lahat po halos, di ba? Yung iba magnanakaw, mga congressman, marami magnanakaw, yung iba nangungupit lang. O yung mga mangungupit, pwede pa pang mailigtas yan. Ayan po ang dahilan kung bakit po matatakot sila na pumirma sa impeachment. Pucha, kung magnanakaw ka na nga, pumirma ka pa sa impeachment. Boss, sikat na lamas kasi yung kapitbahay ko mag-asawa kahapon lang. Galit na galit siya, sabi niya, Oscar, amoy lamas na bunganga mo. Mag-toothbrush ka nga at escobahin mo. Pauso ka naman, Gus. Boss, personalan na ang labanan. Si Llamas, pinipersonal niya na si Robin. Si Robin naman sumasagot lang eh. Boss Baz, wala man akong pangkape. Pero si share at likes naman ako. Si Lacson at Soto ngayon ko lang napatunayan na mambubudol. Di ba? Ako, nung eleksyon yan po yung mga pangalan na ini-stress ko. Nakikiusap kami na Duterte. Pero alam ko marami na naman sa inyo. Boboto na naman sa Lacson, Soto. Kapya ni Boss Buds. Good morning, Sir Buds. Dan Tolsok na. Tama ka, Kuya Badong. Sa amin akong congressman, hindi pumirma. Takot. Comment. Tanong-tanong pa. Samantalahin natin makapagtanong. Tsak, mababasa ngayon pag ngayon kayo nagtanong. Wala na akong mabasa. Ayaw nyo na magtanong at mag-comment. Sayang naman ang pagkakataon na to na binibigay ko. Boss Bats, baka napopogihan si Llamas kay Senator Robin. Alams na. Hindi. Alam ko yan eh. Kasi ako,
Dahil ang hirap-hirap talaga namin nung hindi ka nakakaporma. Akala mo ano kay yagit na. Kaya alam mo yung pandudustat pang ano, 'di ba? Pag hindi ka nakakaporma, iba tanong eh. Sir Bats, bakit maingay ngayon sina Abante, Llamas, isang Hilatsa? Si Abante, akala niya may bigat yung mga pinagsabi niya. Takot na takot kasi si Abante. Alam niya kalaban niya si BP Sara. Akala niya pag nagsalita siya na nagsalita sa media, may epekto yun sa tao. Wala kang bilang Abante. Sarili mo nga, hindi mo maipanalo dyan sa distrito mo eh. Tsaka may balik na sa'yo si BP Sara. Hindi mo siya susuportahan, di ba? Hindi ka rin naman daw niya sinuportahan noon eh. In fact, ang nanalo yung sinuportahan niya sa distrito mo. Boss Buds tanong, ano? Lenny plus BBM, LBM tama? Hindi po. Lenny plus BBM equals Coke float. Coke si BBM, si Lenny float dahil lutang, Coke float. Boss Badong, iba kasi ang impact kapag sinabihang pangit ng isang gwapong tulad ni Senator Robin. Correct. Kasi nung sinabihan siya ni Guanzon, parang ang balik niya yata, tumingin sa salamin si Guanzon eh. Kaya niya sabihin yun, pero kay Robin, di niya pwede sabihin yun. Sir Baz, ano kaya mangyayari ngayon sa confirmation of charges? Siguro sa tingin ko papasa naman. Parang ang nangyari ngayon sa madaling salita, yung ginawa ng Justice Committee, yung may form and substance, yun po, pagbobotohan nila kung magpo-proceed pa sila. Inggit lang yan. Boss Buds, kailangan pa bang i-celebrate yung EDSA since bati na yung mga Marcos at Aquino? Yun, hindi nga natin alam eh. While sumigaw ng Marcos resign. Yung EDSA 1 nga, ang anong araw, pinag-resign nga si Marcos eh. Boss Buds, wala po akong matanong. Lahat kasi nasagot mo na. Sabi ni Cheryl Olaco. Shoutout sa iyo, Boss Buds. Ana Matilda Kalikdan. Boss Buds, nakapunta na ba sa Tibuli, South Cotabato, boss? Ako, hindi pa po. Ang napuntahan ko lang sa Mindanao, ang napuntahan ko pa lang, syempre, Davao. Nakailang balik na ako sa Davao. Tapos yung CDO, Cagayan de Oro, at Iligan City. Yan pa lang po napupuntahan ko sa Mindanao. 3 pa lang. Sir Badong, lahat na ads di ako nag-skip. Oh, maraming salamat naman sa mga hindi nag-skip sa ads. Si Abante lang kasi boss yung congressman na sinisigawan si BP Sara ng budget hearing. Yung kasi pumipitik lang pero hindi naninigaw. Likes na po, Kultos. O nga, mag-likes kayo. O katulad niya, 900 po tayo. Mag-likes po kayo. Sigaw-sigaw ka pa. Caviteño here, PDP candidates lang susuportahan ko, sabi ni Arlie. Boss, di ba delikado life ni Senator Marcoleta? Alam niyo po, ang buhay po ng tao, ganyan po talaga. Di ba? Wala po tayong magagawa dyan. Once na tumakbo ka na once na ikaw ay anong tawag dito? Politiko o isang senador, tapos banat ka ng banat sa mga makapangyarihan, talagang parte po yan ng pagiging politiko. Kami nga, ganun din mga political vlogger eh. Wala tayong magagawa. Parang mga pulis, di ba? O sa tingin nyo ba, hindi ba delikado buhay ng mga pulis? Mga sundalo. Yung kumbaga kung gusto mo ng mga safe na trabaho, di ba? Hindi ka dapat magpolitiko. Yun lang po yun. Hindi ka rin dapat mag-political vlogger. Kasi maraming magagalit.
Kung hindi po matibay yung mga iyakin ka, puta, wag ka na mag-political vlogger. Kung ngaling-ngaling ka, hindi bagay sa'yo rito. Ma-comment sa Facebook, puta, panay mura, panay... Kung kayo po ay easily offended, wag po kayo mag-political vlogger o maging vlogger per se. Kasi kahit nga sumasayaw lang kayo, may babanat pa. Ang pangit mo naman sumayaw. Di ba? Masasaktan lang kayo pag nag-vlogger kayo. Lalo na sa politika. Lahat. Boss, good morning sir. Totoo po ba tandem na ba si Marcoleta Sara Duterte sa 2028? Ako, ang tingin ko sa description ni BP Sara, sa tingin ko lang to, hindi ko sinasabi na ito talagang totoo. Hindi naman ako inner circle ng mga Duterte. Wala naman ako. Kasi kung ako po ay nasa loob ng mga, alam ko yung kaganapan, hindi po ako magsasalita. Dahil wala naman ako dun sa kaganapan, hula ko lang yun. Tingin ko si Marcoleta. Tinutukoy niya. Kasi sino yung sino yung nakikita natin na magaling maghabol ng ng kung ikaw yung magsasabi na ang ipapatrabaho mo sa vice president mo ay habulin yung mga nakagawa ng mali sa taong bayan, meaning yung mga magnanakaw. Sino sa tingin niyo may kakayahan? 'Di ba? Marcoleta, 'di ba? Tapos may instance na dinalaw niya last year si Marcoleta sa Senado. Kaya sa akin lang 'yun, tinutugma-tugma ko lang. Pero okay lang din naman akong mali ako, hindi naman problema 'yan eh. Kung mali ako, ang tinitiyak ko lang hindi 'yan si Amy. Kaya masaya pa rin ako kahit sino kasi si Amy lang naman ang ayoko eh. Kasi si Amy malapit kay BP Sara, 'di ba? Pero sa sinabi ni BP Sara na habulin niya yung mga nakagawa ng mali. Malabo si Amy doon kasi magkakilala sila ni BP Sara, alam niya na hindi niya hahabulin yung kapatid eh. Sir Buds, ingat lang po kay Ping Utak Koratong yan. Alam niyo po, hindi naman ako yung, kumbaga, hindi po ako importante. Okay, mag-alala, hindi. Isitan Recto, bakit kaya itong series nagsasalita ng good about Sara pero pag sa picture kasama nila Dilima? Ano ba dahilan natin? Bumalimbing ba yan? Hindi po siya bumabalimbing. Dilawan po siya. Si Erice, sila po yung mga unang dilawan, kasama niya sila Guanzon. Anti-Marcos pa rin sila. Alam niyo yung mga unang dilawan, anti-Marcos yan eh. Etong mga bago na lang, yung mga nagpalit na ng pink, yan na po yung welcome na sa kanila si Marcos eh. Yun po yun. Hindi po sila naging Duterte. Hindi po Duterte ang mga yan. Si Guanzon, hindi po Duterte. Si Erice, hindi rin po Duterte. Kaya interpret yung mga sinasabi niya. Di ba? Kaya siya anti-Marcos. Anti-Marcos yung mga dilawan. Kung mapapansin nyo, ito lang mga baguang, mga dilawan lang ngayon, kinompromise na nila yung sarili nila dahil sa power. Gusto nila manatili sa power eh. Yung mga dilawan ngayon at kakamping, mas anti-Duterte sila kaysa anti-Marcos. Parang pag pinapili. Kaya walang mga prinsipyo yung mga yan eh. Tayo, hindi tayo ganun. Maprinsipyo yung mga Duterte. BBM at Lenny Bangag at Lutang Balot. BP Sara Marcoleta, the megastar, Sarcoleta. Pwede rin Sarcoleta. Good morning, sir. Badong. Yung pag-usapan ng sino maging Vice BP, Sara, mas gusto ko either Senator Robin or Senator Bongo. Kasi si Senator Marcoleta kailangan talaga sa Senado. Ako naman, kahit sinong piliin ni BP Sara, wag lang si Amy. Ngayon, may napili na siya. Wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin nyo na.
Tatay Badong, nung bata pa kasi Senator Binoy at Llamas, nagkasabay silang bumili ng tilapia sa talipapa. Tinawag ng tindera si Binoy na sinagawa ng pogi. Tapos si Llamas, yung limungon, sabi ng tindera, ikaw. Hindi, huwag naman ganun. Hindi ikaw, yung isa oh. Hindi ko tinatawag ko yung katabi mo. Nang si BBM, nagipit sa dating kalaban kumapit. Biro lang, Llamas. Let's pray for Tatay Digong, confirmation niya today. Opo. Pero wala po tayo inaasahan dyan eh. ICC talaga, wala na tayo inaasahan dyan. Si Tatay Digong nga, tanggap niya na yung kanyang di ba? Na kasasapitan eh. Kaya wag na lang tayong madalawahan. Suportahan din natin si Bato na sana hindi makadalawa. Yung ICC sa atin. Kung may mag-BP si Marcoleta at natalo, balik Senado ni Topacio kay Luistro. Na si Luistro matalino sa lahat ng bobo. Si Llamas, gwapo sa lahat ng pangit. Hindi rin, putang. May pangit pa na mas gwapo kay Llamas. Hindi ako naniniwala na siya na pinakagwapo sa mga pangit. Boss, ganun po talaga kung sino pa ang pangit, mapanghusga. Kasi kinakailangan po nilang hilutin yung kanilang yung kanilang ego eh. Na kinakailangan nila parang kung lumaki ka na dinadown ka dahil sa pagmumukha mo, yung rest back mo niyan, matalino naman ako. Yes sir, dapat talaga Marcoleta na lang sa katandem ni Inday Sara. Wag lang si Amy Marcos na nakakadala na. Boss, ganun po talaga kung sino yan. Boss, aga mo. Panggabi ko talaga dapat. Kahit maglupasay pa sila, Duterte pa rin tayo. Marcoleta, Vice, at the same time, Secretary of Justice. Good morning, Boss Buds. Kamote. Yan. Buds, background mo lagi, picture Llamas. Sir, sino napili ni BP? May napili na siya di ba? Ako, ang tansya ko nga si Marcoleta doon sa description ni BP. Boss Badong tandem ngayon, Banglo. Secretary of Justice at the same time Vice President. Yun po, pwede po yun. Kasi pwede kang maging secretary. Kung ayaw nilang umiyak sa kantsaw, Boss Buds, laro lang nila sila ng chess. Bawal maingay doon. Correct.